Alam mo, kapag narinig mo yung salitang kamatayan, ano ba yung unang pumapasok sa isip mo? Kasi para sa marami sa atin, parang automatic na iisip natin yung flatline sa ospital, di ba? Oo, yung tumigil na yung tibok ng puso, katapusan na. Mismo. Parang isa siyang madilim na pader na pag nabangga mo, tapos na yung kwento mo. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na yung ganitong pagtingin natin sa kamatayan, napakaliit na bahagi lang pala ng mas malaking larawan. At iyan talaga yung dahilan kung bakit napaka-exciting ng usapan natin ngayon. Kasi sa malalimang pagsisiyasat natin sa mga sinaunang teksto, partikular na doon sa ulat ng Genesis, Kabanata 3, makikita natin na yung modern definition natin ng death sobrang kulang. Kulang na kulang talaga. Oo, kasi sa pananaw pala ng Biblia, ang tunay na kahulugan ng kamatayan ay hindi yung pagpihinto ng paghinga mo. Ang ibig sabihin nito fundamentally ay paghiwalay or separation. At ang mas nakakagulat pa dyan, mayroon palang tatlong magkakaibang uri ng kamatayan. Wait, tatlo? Tatlo? At patuloy nilang hinuhubog kung paano ka mag-isip, makihalubilo at mabuhay hanggang ngayon. Grabe. Kaya sa mga susunod na minuto, hihimayin natin yung buong konseptong iyan para sa iyo na nakikinig. Umpisa natin sa pinakaugat ng kwento. Balikan natin yung Genesis chapter 2, verses 16 to 17. Bago pa nagkaroon ng gulo sa mundo, binigyan ng Diyos yung unang lalaki at babae ng isang napakasimpleng rule. Isang rule lang talaga. Pwede nilang kainin lahat ng bunga sa hardin maliban sa isa. Yun nga, yung punong ng kaalaman ng mabuti at masama. Tapos, yung babala, napakalinaw. Walang paligoy-ligoy, sabi doon, sa araw na kainin mo iyon, tsak namamatay ka. Ngayon, teka lang, stop muna tayo dyan. Bakit anong problema doon? Kasi kung babasahin mo yung kwento sa susunod na chapter, nangyari nga yung pagsuway, di ba? Kumain sila. Pero hindi naman sila biglang natumba at namatay ng araw na iyon. Wala namang inatake sa puso. Oo nga, buhay na buhay pa sila. In fact, umabot pa yata si Adan ng 930 years. Kaya parang kailangan kong itanong ito. Hindi ba ibig sabihin nun, nagsabi ng totoo yung ahas na hindi sila mamamatay? Parang plot hole siya eh. Paano ba nire-resolve ng teksto natin yung issue na yan? Magandang point yan. Kasi kung literal talaga yung pagkakaintindi natin na mamamatay ka in exactly 24 hours, talagang may hindi mag-make sense. Pero kapag sinuri natin yung original na wika at yung legal na konteksto ng teksto, napakalinaw niya pala. Ah, okay. Paano yun? Una, yung salitang Hebreo na ginamit doon ay Beom, na karaniwang isinasalin na in the day or sa araw na iyon. Ngayon, sa mga sinaunang teksto, yung Beom ay hindi palaging nakakakulong sa eksaktong 24 na oras. So parang idiom siya. Parang ganon, kadalasan tumutukoy ito sa isang pangkalahatang panahon o kaya naman ay simpleng ibig sabihin lang na kapag ginawa mo ito yung siguradong mangyayari. Aha. Kaya pala, hindi ito parang ticking time bomb na sasabog the moment na maubos yung oras. Eksakto. Pero narito yung mas mahalagang konsepto para mas maintindihan natin. Yung tinatawag na judicial doom o legal na sentensya. Judicial doom. Parang ang bigat pakinggan ah. Mabigat talaga. Para mas madali, isipin mo yung isang death row inmate ngayon. Kapag bumagsak na yung martilyo ng huwes tapos binasa na yung hatol na kamatayan, technically, tapos na yung buhay niya bilang isang malayang tao, di ba? Oo nga no. Kahit na nakakahinga pa siya sa loob ng selda. Mismo, yung mismong araw ng pagbitay sa kanya, baka 10 taon pa sa hinaharap mangyari. Pero yung paglihiwalay sa kanya sa lipunan, yung mismong sentensya niya, selyado na ng mismong araw na binaba yung hatol. Ganyan yung judicial na pananaw kina Adan at Eva. Nahutulan sila nung araw na kumain sila. Sigurado na yung kahinatnan. I really like that analogy. So yung timer nila technically nag-start na mag-tick. Tapos naging walking dead sila in a legal sense. Pero
May isa pang napakagandang angle na lumabas sa notes natin yung pagkaantala daw ng physical death nila, hindi lang yun dahil sa legalities, isa rin siyang mekanismo ng biyaya o grace. Napakaganda ng point na yan. Di ba? Kasi isipin mo, kung namatay sila agad nung araw na yon, tapos ang kwento ng sangkatauhan, wala ako dito, wala ka dyan, wala yung nakikinig sa atin ngayon. Kaya parang imbes na ipatupad agad yung physical death, may pumigil na grace para bigyan sila ng mahabang buhay. At doon nag-start yung pattern na madalas nating makikita Nagkakasala tayo, dapat paparusahan, pero may pumapasok na biyaya. Totoo yan. Pero hindi rin natin pwedeng kalimutan na kahit na na-delay yung physical death nila, hindi ibig sabihin nakatakas sila sa lahat ng epekto. May isang parte sa kanila na namatay on the spot. Nang mismong araw na yon. Oo, at dito na papasok yung unang uri ng kamatayan sa teksto natin, yung tinatawag na spiritual death o espiritual na pagkamatay. Okay. Sige, himayin natin yan. Kung hindi tumigil yung puso nila, paano nila na-experience yung kamakayan na yan? Kasi sabi doon sa Genesis chapter 3 verse 7, pagkakain nila, namulat yung mga mata nila at nakita nilang hubad sila. Biglang pumasok yung hiya. Yung biglang naging self-aware sila? Oo, tapos ang una nilang ginawa, naghanap sila ng dahon ng puno ng igos o fig leaves. Tinahi nila tapos ginawang panakip sa katawan. Isipin mo yun, dahon ng igos. Parang naglagay ka lang ng manipis na band-aid sa isang napakalalim na sugat. At hindi magtatagal yung band-aid na yun. Kaya nga kapag pinagtas mo yung dahon sa puno, mamamatay din yun agad, malalanta. Sobrang temporary ng solusyon nila para sa isang permanenteng problema. Ganyan na ganyan yung mekanismo nung spiritual death na sinasabi natin. Yung fig leaves na yun, yun yung physical proof na may nasira sa loob nila. Yung spiritual death actually ay yung pagkasira ng inosenteng relasyon nila dun sa manilika, pati na rin sa isa't isa. Na-break yung bond, kumbaga. Mismo. Kasi bago nangyari yun, sabi sa chapter 2 verse 25, hubad sila pero wala silang nadaramang kahiyaan. Walang tinatago. Sobrang comfortable nila sa pagiging vulnerable sa isa't isa. Pero nung nagkasala, biglang nawala yung peace na yon. May lamat na. At yung paghihiwalay na ito, mabilis siyang naging tulay papunta doon sa second type of death, yung panlipunan o social death. Ito yung paborito kong part sa mga binabasa natin. Kasi sobrang relatable nito ngayon. Kapag narinig mo kasi yung social death, baka isipin nung nakikinig sa atin, na-cancel ka lang sa Twitter o sa Facebook, di ba? Oo, yung tipong wala ka ng friends online. Pero dito sa kwentong ito, makikita natin siya sa mismong actions nila. Nung narinig nilang naglalakad yung Diyos sa harden, anong ginawa nila? Nagtago sila sa mga puno. Dati, sigurado excited silang salubungin siya Tapos, ito yung pinakamatindi. Nung tinanang ng Diyos si Adan, kumain ka ba doon sa prutas? Grabe yung naging reaksyon. Nawala yung accountability Sobra. Isipin mo na lang, yung huling beses na nagkamali ka sa work mo, sinabi mo ba sa boss mo na, "Ay, sorry, ako po may kasalanan." Madalas, naghahanap tayo ng palusot. Ganon din si Adan. Ang sagot niya agad, yung babaeng ibinigay mo sa akin, siya yung nagbigay ng bunga. Napansin mo kung gaano kabigat yung sinabi niyang yun? Ang tawag natin dyan ngayon sa psychology is blame shifting. Oh, hindi lang niya nilaglag yung asawa niya Hindi nga. Pasimple pa niyang tinuro yung daliri niya sa Diyos. Sabi niya, ang babaeng ibinigay mo sa akin. Parang sinasabi niya na kung hindi mo siya nilagay dito, edi sana hindi ako nagkamali. In short, umiiwas si Adan sa social death sa pamamagitan ng pagpasa ng sisi. At syempre, hindi naman magpapatalo si Eva. Nung siya na yung tinanong, ang bilis din ng sagot niya. Yung ahas, nilin lang ako. Walang gustong umako ng responsibilidad. Yung perfectong harmony nila dati, gumuho completely at napalitan ng paninisi. At alam mo, kaya mahalaga ito para sa iyo na nakikinig na yon. Kasi yung pangyayaring iyon, nagluwal ng tatlong napakabigat na emotions na sumisira sa atin araw-araw. Guilt, fear, at shame. Konsensya, takot, at kahiyan. Ayan. Gusto kong himayin natin yan. Paano ba ito nakakaapekto sa mga tao ngayon? Unahin natin yung guilt o konsensya. Paano ba nagwo-work yan sa isip natin? Yung guilt,
Yan yung pakiramdam na may nilabag kang rule. Parang may ginawa akong mali. Ang epekto nito sa atin personally, sinisira nito yung self-esteem natin. Binababag tayo. At kapag mabigat yung guilt na dala mo, ang effect niyan sa pakikipagkapwa mo, madalas, nagiging irritable ka. Kahit doon sa mga inosenteng tao sa paligid mo. Oo, kahit sa pamilya mo. Kaya tayo nagbe-blame shift para kahit paano gumaan yung dala nating guilt. I see. So ang guilt is about my action. I did something wrong. Paano naman yung fear o takot? Kasi sabi ni Adan, nung nagtago siya, natakot ako kasi hubad ako. Paano natin nakikita yan sa modern times? Yung fear kasi, basically survival mechanism siya, na nawala sa hulog. Imbes na protektahan tayo sa totoong panganib, pumipigil ito sa atin na maging totoo. Sa mga relationships natin, yung takot yung nagtutulak sa atin para maging self-protective. Yung naglalagay tayo ng mga pader. Oo, nagpapanggap tayo. Kasi natatakot tayo na kapag nakita nila kung sino talaga tayo o yung mga kapintasan natin, baka i-reject nila tayo. Kaya pala ang hirap magtiwala Nakaprogram na tayo na matakot masaktan. Ngayon, itong pangatlo yung shame o kahiyaang. Sa totoo lang, madalas nating pinagpapalit yung guilt at shame, di ba? Pero magkaiba pala sila ng mekanismo. Sobrang magkaiba. Kung yung guilt, sinasabi niya na may ginawa akong mali, yung shame naman, ang sinasabi niya sa utak mo ay, ako mismo ang mali. Wow, I am a mistake. Ang bigat nun. Atake siya sa mismong pagkatao mo, sa self-worth mo. Kaya pag may shame ka, nararamdaman mong hindi ka karapat-dapat mahalin. Ang nagiging resulta nito, matinding isolation. Gusto mong iwala yung sarili mo sa lahat ng tao. I made a mistake versus I am a mistake. Napakalaking difference. Ngayon, dito tayo papasok sa isa sa mga pinaka-nakakabaliw na insights sa notes natin. Para sa iyo na nakikinig na mahilig sa sociology, sasabog yung isip mo dito. Sinasabi na yung mga kultura natin sa buong mundo, na hati-hati based doon sa tatlong emotions na ito galing sa Eden. Paano nangyari yon? Oo, napakagandang point nito sa antropolohiya. Bale, hinati nila yung buong mundo sa tatlong pangunahing kultura. Unahin natin yung mga Western cultures. Europe, North America, mga ganun. Tama. Sila kasi, ang foundation ng lipunan nila is yung batas ng Roman Empire. Kaya yung buong culture nila umiikot sa guilt versus innocence. Nakatutok sila sa batas. Kapag may nagawang mali ang isang tao, anong solusyon? Purusa? Multa o korte? You broke the rule, you pay the fine. Kaya pala sobrang obsessed nila sa mga contracts and legalities. Kung guilt and innocence sa kanila, paano naman dito sa atin sa Asia? Dito sa atin at sa Middle East na rin, ang mas nangingibabaw ay shame versus honor. Kahiyan laban sa karangalan. Dito, hindi gaanong issue yung individual na konsensya. Ang mas binabantayan natin ay yung reputasyon ng pamilya. Ay, totoo yan. Yung tipong pag nagkamali yung bata sa Amerika, sasabihin, go to your room, you broke the rules. Pero dito sa Pilipinas, ano sasabihin ng nanay mo? Ano na lang sasabihin ng mga kapitbahay, binibigyan mo kami ng kahiyan. Mismo, yung social isolation dahil sa pagkawala ng muka o saving face, yun yung pinakakinatatakutan natin. Literally avoiding social death by saving face? Grabe. Ano naman yung pangatlo? Yung pangatlong kultura ay yung fear versus power. Ito makikita mo sa mga tribal or animistic na lipunan. Ang pamumuhay nila nakasentro sa pag-iwas sa panganib at pag-amo sa mga makapangyarihang puwersa, maging spirits man yan, anito, o makapangyarihang leader. Nabubuhay sila sa takot at kailangan nila ng kapangyarihan para protektahan sila. Ang galing lang isipin na yung isang pagsuway na yun sa hardin, naka-encode pa rin sa DNA ng society natin ngayon, sa pamilya, sa korte, sa lahat. Pero hindi natin pwedeng tapusin ang usapan dyan. Buhay pa rin kasi sila physically nung araw na yon. Kaya paano naman tinitingnan nung teksto natin yung proseso ng physical death? Naging part lang ba ng biology yan o konektado din doon sa sumpa? Konektadong-konektado kasi yung physical death, yun na yung huling yugto ng paghihiwalay. Kahit na hindi agad tumigil yung puso nila, yung mga cells nila nag-start ng tumanda nung araw na yon.
Pumasok yung tinatawag nating entropy. Nagsimula yung mabagal, pero tiyak na paghina na magtatapos sa paghihiwalay ng katawan at kaluluwa. At mapifilo yung bigat niyan pag binasa mo yung Genesis chapter 5 eh. Parang nakakapanindig balahibo. Nakalista doon yung mga anapo ni Adan, sila Seth, Enosh, Canaan. Tapos sa bawat linya, sasabihin kung gaano sila katagal na buhay, pero laging may kadugtong eh. Parang malungkot na kampana na laging tumutunog at siya ay namatay. Walang exemption. Wala talaga. Kahit si Adan na tumagal ng almost 1,000 years, ang ending din at siya ay namatay. Ang tanong ko lang, paano kumalat sa lahat yun? Paano tayo nadamay? Ipinaliwanag yan ni Apostol Pablo doon sa letter niya sa mga taga-Roma. Sabi niya sa Romans chapter 5, dahil daw sa isang tao, pumasok yung kasalanan sa mundo. At dahil doon, pumasok din yung kamatayan. Kaya kumalat siya sa lahat. Ibig sabihin ba nito, ikaw na nakikinig, ako, nadamay lang talaga tayo dahil sa isang maling choice nila. Parang isipin mo na parang computer virus eh. Yung sangkatauhan, isang malaking network. Nung kumain sila nung prutas, nag-download sila ng corrupted code doon sa ating human operating system. At ngayon, bawat bata na ipinapanganak, nagbubutap na may parehong glitch. Napakagandang analogy niyan. At yung corrupted code na sinasabi mo, yan yung tinatawag sa theology na original sin o yung sinful nature natin. May likas tayong depekto eh. Mas madali sa atin ang maging makasarili kesa gumawa ng tama. Pero hindi lang yung tendency na magkasala yung namana natin. Namana din natin yung parusa. Yung physical death nga. Oo. Dahil lahat tayo galing sa linya ni Adan, ipinasa sa atin yung hatol. Kaya nga kahit yung mga sanggol na wala pa namang ginagawang masama, dumadaan sa pisikal na kamatayan eh. Hindi dahil direkta silang nagkasala, kundi dahil part sila ng isang human race na infected na nung sumpa ng paghihiwalay. So, anong ibig sabihin nito para sa iyo na nakikinig sa amin ngayon? Kung ilalak natin yung buong konsepto, malinaw na kapag ginamit pala ng Biblia yung salitang kamatayan, hindi lang siya basta paghinto ng paghinga. Ito ay pagkakahiwalay na may 3 layers. Una, spiritual death, yung pagkakahiwalay natin sa Diyos. Pangalawa, social death, yung nagtatago tayo, natatakot at naninisi gawa ng guilt at shame na naging basehan na ng kultura natin. At yung pangatlo, yung physical death, kung saan naghihiwalay ang katawan at kaluluwa natin. Grabe, di ba? Yung kwento tungkol sa prutas at ahas na madalas nating marinig nung bata tayo, nandun pala yung pinakamalalim na explanation sa kondisyon ng isip at mundo natin ngayon. Nakakabago talaga ng perspective. Kasi makikita mo na ang kamatayan isang ripple effect na patuloy na gumagapang sa realidad natin. Pero bago tayo maghiwalay, alam ko na meron tayong isang nakatagong detalye sa notes na siguradong babaliktad sa tingin natin sa kwentong ito. Anong huling kaisipan yung pwede nating iwan para pag-isipan nila? Meron kasing isang verse, yung Genesis chapter 3 verse 22, na madalas ma-overlook natin. Pagkatapos ng hatol, pinalayas ng Diyos sina Adan at Eva sa hardin, tapos naglagay siya ng mga bantay at nagliliyab na espada. Bakit? Para harangan yung daan papunta doon sa Tree of Life o puno ng buhay. Ginawa niya yan ng mismong araw na yon. Wait, para siguraduhin na hindi sila makakakain at mamamatay sila physically. Oo. Ngayon, pag-isipan mo itong mabuti. Paano kung hindi sila pinalayas? Paano kung naiwan sila doon at nakakain sila mula sa Tree of Life habang nasa estado na sila ng pagiging makasalanan? Mabubuhay sila forever. Mabubuhay sila forever pero bilang mga sirang tao, magpakailanman silang nabubuhay na puno ng guilt, fear, shame at permanenteng hiwalay sa Diyos. Oh wow! Ibig sabihin, kung hindi nila hinarangan yung puno, parang natrap yung buong humanity sa isang walang hanggang estado ng pagdurusa. So yung pagharang pala sa puno ng buhay, tapos yung mismong pagpapahintulot na dumaan tayo sa physical na kamatayan, hindi pala siya basta-basta parusa lang. Mismo, kung titingnan mo yung grand scheme of things, isa siyang napakalaking act of love and mercy. Awa yon mula sa Diyos para hindi tayo ma-stuck dito sa sirang undo forever. Yung physical death, naging kinakailangang hangganan siya para hindi maging permanente yung pagkakahiwalay natin at para mabuksan yung pinto sa posibleng restoration sa hinaharap.
Grabe, ang sarap pag nilayan yan. At doon natin tatapusin yung ating malalimang pagsisiyasat ngayon. Sana, sa susunod na makarinig ka ng tungkol sa kamatayan o kaya makita mo yung sarili mong naninisi ng iba dahil sa takot at kahiyan, maalala mo na lahat ito ay konektado. Mas malalim yung kwento kesa sa kung anong nakikita lang natin. Maraming salamat sa pagsama mo sa usapang ito. Hanggang sa muli!